Semi-fondant cake tayo for today's video. Hello there mga kasasi! Hindi ko nga napakita dito sa video na to kung paano nga tayo gumawa ng mga topper ng ating cake. Pero sa video na ito, ipapakita ko naman kung paano nga ba ako nagpapakinis kapag malaki naman yung size ng ating cake. So nakita nyo, kinote ko na yung cake natin ng light blue na icing. So ganyan lang ako magpakinis pag malaking cake naman. Same process lang din naman dun sa maliit kong cake. Remember, kapag nagpapakinis kayo ng cake, dun kayo mag-i-start sa likod ng yung cake para pag nag-end kayo ng script, dun din sa likod. So bakit nga ba kailangan dun mag-start ng pag-i-script? Kasi kung sa likod kayo mag-i-start, nakikita niyo yan sa video na yan, nasa likod ng part yan ng cake ko. Kasi kung sa likod kayo mag-i-start ng pag-i-script, dun din kayo mag-i-end, dun din kayo matatapos mag-i-script. So kapag yung cake nyo walang details sa katawanan, makikita kasi yung pag-i-script nyo kapag nag-end kayo sa gitna, sa gilid, diba? So better mag-i-start kayo lagi sa likod ng cake nyo para dun din kayo mag-i-end ng pag-i-script nyo. And magandang tignan kapag wala tayong bakas ng pag-i-script dyan sa harap ng cake natin or sa gilid. Kasi kung walang design yung body ng cake nyo, okay na okay siyang tingnan. Kasi nga yung pag-i-script nyo, hindi na makikita kasi nga doon na tayo nag-end sa likod ng cake. Then sa pagkakabit naman ng ating mga fondant details, i-make sure nyo na naka-chilled overnight ang ating cake bago kayo mag-attach ng mga details nyo sa cake. Lalo kung fondant. Kasi tingnan nyo, yung mga pag-attach ko dyan ng mga fondant details, diba? Ang gandang tingnan kasi naka-chilled overnight ang ating cake. So pag nagdikit tayo ng mga details, hindi na hassle magdikit eh. Walang didikit-dikit na icing sa mga kamay natin. Ayun lang mga kasasi, sana may natutunan kayo sa video na ito. Please like, follow my page for more tip pa po.